YouTube, kamusta? Good morning, good afternoon, magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre po sa lahat po ng bisita at lagi pong nanonood dito po sa Papong TV. Ako po'y lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat mga utol. Kung bago kayo dito, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Siyempre po, pakihit nyo na rin po yung notification bell, pakihit nyo na rin po yung like, at siyempre po yung share button dahil araw-araw naman po tayo nag-upload dito po sa aming channel. Mga utol, ang pag-uusapan natin ngayon ay isang paksa kung saan kailangan po nating hatakin yung affection po ng isang tao. Mga ilang ways para mapaisip po ang taong gusto natin or ang taong mahal po natin para mag-accumulate po yung interest niya sa atin. Mga iba't ibang senaryo po ito. Like for example, ilang araw na po ang lumipas nung may nakilala ka, nagkahiwalay kayo, may nakausap ka, at yung huling-huli mong nakadaupang palad yung taong mahal mo. Pero unfortunately, walang reach out na nangyayari. Walang nangyayaring koneksyon sa inyong dalawa. Aminin na po natin at alam naman po natin na hindi ito kanais-nais or even a good idea. Ang i-ghost o deadmahin ng taong affectionately gusto mo rin, kahit po sino ay ayaw lumugar sa ganon, hindi to masaya. Lagi ko pong ipinapaalala na isa sa pinakasulido at pangunahing sangkap kaya dumarating sa atin ang ganito ay kulang or basically walang interes ang tao sa iyo. Today mga kapapong ay pag-uusapan po natin yung usapang interes. Magbibigay po ako ng ilang mga insights para mabaliktad naman natin ang sitwasyon at mapaisip naman siya tungkol sa iyo. Yung tipong siya naman po ang magre-reach out at hahanapin ka. Pero bago po tayo umusad mga utol, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! Balitaan ko lang kayo mga kapapong ha, araw-araw po pala lagi po tayo nag-upload ngayon ng mga short video sa ating Papong TV page bilang tugon o kasagutan po sa mga nagtatanong po sa atin sa ating comment section. Kasi di ba napupuno na po yun eh. O hindi na po natin matugunan kung minsan pero sinasagot ko pa rin naman po. So sa short video po tayo gagawa ng kasagutan. Balikan na po natin yung paksa today kung papaano po talaga mapapaisip at magagawang mag-reach out or let's say mapapraning po ang taong gusto po natin or mahal po natin sa atin. Isa sa pinakaposibleng paraan, alam naman natin na most people ay may tinatawag na dating pool. Lahat po tayo merong parang naiisip eh. Like for example, ito yung mga gusto natin o yung mga tipong lalaki or babae na gusto po natin. Mapababae o mapalalaki ay meron po niyan. Running in their subconscious sa isip po nila. Dito po sa prosesong to, all you need to do is strategically remove yourself from the pool. Kailangan mo pong ilayo yung sarili mo. Sabi nga nila, di ba, disqualify yourself. Kailangan po nating i-reject. Tayo na po mismo ang magre-reject sa sarili natin. Instead of trying your best na mapabilang doon sa pool niya. Kasi di ba ganun yun eh. Pag meron tayong gusto, parang ano kaya yung mga gusto ng babaeng to, di ba? Parang hinahanap natin yun. Yes, alam ko naman po na pwede po yun. Alisin mo yung sarili mo dun eh. Ginagawa po ito para instantly magmukha tayong confident kaagad at hindi po naghahabol sa mga mata niya. You will be more interesting because you're not trying to win him or her. Yung bang alam niyang ikaw yung pinaka-last person na makikipag-date or will spend time sa kanya. Yun po ang imahe na kailangan po nating maipakita at maparamdam po sa kanya. Mas magiging effective po ito kung somehow, tropa, ang pinakasimpleng definition po nito is before anything and while moving forward, paki-reject mo na po ang sarili mo sa listahan or dun sa naiisip niya na pwedeng potential date or whatever. 90% of each individual ay natcha-challenge po sa ganitong klaseng sitwasyon. Sa ganitong sitwasyon po kasi mga kapapong is parang nakakalikha ka ng konting espasyo, puwang, para tumaas ang affection niya sa iyo dahil sa enough space na napaparamdam mo po, dun po tumataas ang interest niya sa iyo. It's a general rule. Alam naman po natin na kung sino ang text ng text at nag-e-effort ay malinaw na siya po ang humahabol. Tama po ba? Kaya nga po, you need to disqualify or even reject yourself dahil yung karakter na yon ang magmimistulang hahabol sa kanya by means of letting him or her feel na hindi ka nga po interesado because you will pursue them by means of challenging them. At yung mismong sarili mo naman ay mamarkahan mo na 2.2% out of 10 lang po ang effort na pwede mong maibigay or maipakita mo po sa kanya in getting their interest.
Lilinawin ko po mga kapapong ha, you will need a character na bihira mag-text, bihira magpakita, walang interes, pero very active po sa social media na kailangan nakikita po niya with lots of fun, positive activities po sa buhay. Yun po bang mararamdaman niya na you really appreciate him or her? Sobra-sobra, pero never kang makikipag-date sa kanila kahit kailan. Lahat po kasi ng sosobra ay siguradong sisirain ang atraksyon at challenge. Kayang-kaya naman po sana. Kumbaga, sa pagiging less available mo, is may bawi naman by making him or her special paminsan-minsan. Sa minsan text or minsang verbal care na nasasabi mo po at naipapakita mo po sa kanya. Yung bang situation na parang dinedma mo siya ng isang linggo, the whole week, then nung weekend is napatext ka bigla na ikina-surprise naman niya. Yung bang text na, nandito nga po pala ako ngayon sa Laguna, baka craving ka sa buko pie, pasalubungan kita at ang family mo. Kamusta naman si nanay? Yung mga tipong ganun ba na parang alam mo yun, parang magugulat siya, masusurpresa siya. All of a sudden, ikaw? Magre-relay po ito automatically ng mixed emotion sa kanya that will put you in a position na more advanced sa dating pool na nasa isip niya. Tandaan na by making someone special in a very unique and very, very special way, tulad po ng hinalimbawa natin, isang direct way po to, diretso para magustuhan ka emotionally ng isang tao. Yung pagiging always present mo kasi, yung tanong ng tanong, validate ng validate, kuha ng confirmation, will appear na parang harassment ang ginagawa mo po sa isang tao. Wala pong may gusto niyan, lalo na po yung mga kababaihan, ayaw na ayaw po nila yan. Wala kasing room para at least mamiss ka niya. Yun ang hinahanap natin eh. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga former vlogs po natin, allow him or her to miss you. Kasi po talagang napaka-importante nun. Wala kasing space na para at least alam mo, isipin ka man niya at mag-grow yung interest. Ito po, nasabi ko na rin po before, kahit po dun sa mga one-on-one session or consultation po natin, lagi ko pong ipinapaalala na people often want what they can't have. Yung parang hirap po silang makuha, dun po sila interested. Kaya kung lagi kang andon, bababa po ang value mo. Try being around and then not around for a while. Yun po ang talagang tama eh. Yung nandun ka rin pero alam mo, minsan nawawala ka rin. Di ba sabi ko nga, naalala nyo before, sinabi ko sa pulis. Ang pulis, di ba yun yung tao na kailangan close mo pero hindi ka pwedeng masyadong malapit. Halos lahat ng tao loves a positive mystery, good mystery. Kaya if you keep it puzzling, yung parang nag-iisip siya sa kanya, magkakaroon siya ng intrigue sa'yo at yun ang magiging pillars ng pagka-interesado niya. Doon magsisimula eh. Sinabi ko nga po before mga kapapong, focus sa mga bagay on ways na pwede kayong magkapareho. Kaya sa aspetong ito, marami na po akong naipayo before sa mga previous vlogs po natin. Like connecting through online games, kain sa restaurant, outdoor activities, lahat po yun mga bagay na pwede nyo pagsaluhan. Tama po ba? Magandang procedure po kasi yun, yung parang pumapareho po tayo sa kagustuhan po ng minamahal natin. Pero merong napaka-importanting bagay na sineset aside natin, hindi natin nakikita at nakakalimutan nating i-consider. Yun yung emotional interest ng taong gusto po natin. Kasi from the beginning, syempre yung emotional interest niya, kailangan pa po nating i-develop yun. Kasi kaya hindi nagkakapareho, kasi kaagad-agad, when we like someone, fundamentally, we go deep kaagad-agad. Kumbaga parang mahal na kaagad natin. While he or she ay, kumbaga parang kinikilala ka pa lang, still trying to know you. Kailangan kasi mga kapapong maging parehas at similar tayo sa motibo niya. Yun yung ma-discover yung something special po muna sa bawat isa. Hindi yung nauuna ka na sa dulo then kukulitin mo siya kung susunod pa siya sa'yo. Siyempre po hindi. Kaya nga po tandaan, kung halimbawa pong gusto nating mag-gain ang interest ng isang tao, huwag tayong masyadong mabilis. Hindi ganun kapapong. Learn to guide that person po muna na makita niya yung magagandang qualities at positive sa'yo. Doon po siya magkakaroon po ng tinatawag na inspirasyon. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol. At syempre po maraming salamat po sa patuloy na tumatangkilik at nanonood po sa amin. Salamat po pala sa mga sumusulat sa atin mga utol. At syempre yung short video, dun po tayo sumasagot. Araw-araw tayong gumagawa dyan. Like may ikli lang naman ilang seconds lang para makatulong naman po tayo sa mga kaibigan po natin dyan. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat at syempre po supportahan po natin ang mga YouTuber na Pilipino. Thank you po, Papong TV.